Isipin mo ito, nakalutang ka sa gitna ng open ocean at sa itaas mo ang malawak na kalangitan, pero sa ilalim ng mga paa mo walang kahit ano kundi ang purong kadiliman. Hindi mo makita ang ilalim, hindi mo alam kung ano ang nakatitig sa iyo mula sa kasulok-sulukan ng abis. Dumaan ang isang malamig na simoy ng hangin at biglang bumilis ang tibok ng dibdib mo. Isang matinding panik ang lumalamon sa buong katawan mo. Kung nakakaramdam ka ng matinding takot sa eksenang ito, hindi ka nag-iisa. Welcome back sa Dark Side. Ngayong araw, lalakbayin natin ang pinakamadilim na bahagi ng ating psikolohiya at ng ating planeta. Thalassophobia. Ang matinding takot sa malalim, malawak at misteryosong karagatan. Bakit nga ba nagwawala ang utak natin kapag nakakita tayo ng deep water? At ano ang sinasabi ng siyensya sa likod ng phobia na ito? Unawain muna natin ang pagkakaiba. Maraming tao ang napapabaligtad ang aquaphobia at thalassophobia. Ang aquaphobia ay ang pangkalahatang takot sa tubig, maging ito man ay sa swimming pool, bathtub o kahit ang pag-inom ng tubig. Pero ang thalassophobia ay mula sa salitang Griego na thalassa na nangangahulugang dagat at phobos, na ibig sabihin ay takot, ay kakaiba. Hindi ka takot sa mismong kimikal na bumubuo sa tubig o dahil takot ka sa kung ano ang naroroon. Ang walang katapusang kalawakan, ang kadiliman sa ilalim, at ang kawalan ng kontrol. Ayon sa mga psychologist, ang thalassophobia ay nakatutok sa tatlong bagay. The unknown, ang hindi alam. Hindi mo nakikita ang ilalim. The vastness or ang kalawakan. Ang pakiramdam na napakaliit mo kumpara sa napakalaking puwang. Or ang mga nilalang, ang kaisipan na may mga predatory species na nagtatago sa ilalim. Pero bakit tila nakatatak na ito sa sistema ng tao? Bakit kahit ang mga taong marunong lumangoy ay nakakaramdam pa rin ng ganito katinding pangamba? Para maunawaan ang agham sa likod nito, kailangan nating silipin ang ating evolutionary psychology. Milyon-milyong taon na ang nakalilipas, ang ating mga ninuno ay nabuhay at na-evolve sa lupa. Ang tao ay hindi ginawa para sa tubig. Wala tayong gills para huminga. Wala tayong mabilis na fin para makatakas sa mga mandaragit at napakahina ng ating vision sa ilalim ng tubig. At dahil dito, pumasok ang tinatawag ng mga biologo na preparedness theory. Ang ating utak ay pinalakas ng natural selection para magkaroon ng tinatawag na instinctual fear sa mga kapaligiran na banta sa ating survival. Ang malalim na tubig ay nangangahulugan ng dalawang tiyak na panganib. Number 1, ang asphyxiation or pagkalunod at apex predators. Kapag nakakita ka ng madilim na tubig, ang visual information ay direktang pumupunta sa iyong amygdala, na ang tinatawag na fear center ng ating utak. Bago pa man makapag-isip ng lohikal ang iyong prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na responsable sa pag-aral ng sitwasyon, ay nagpapadala na ang amygdala ng emergency signal sa iyong nervous system. Inirelease ng adrenal glands ang adrenaline at cortisol. Bumibilis ang heartbeat mo at nagiging mabilis ang paghinga at ang mga kalamnan ay naninigas. Ito ang tinatawag na fight or flight response. At sa gitna ng karagatan, dahil wala kang tatakbuhan at wala kang lalabanan, ang natitira na lamang ay ang purong panik. Pero hindi lang sa psikolohiya nagtatapos ang kwento.
Ang mismong pisikal na katangian ng karagatan ay idinisenyo para takutin ang utak ng tao. Sa larangan ng oceanography, ang karagatan ay nahahati sa iba't ibang layers batay sa abot ng sikat ng araw. Ang number 1 is ang sunlight zone or epipelagic zone. Mula surface hanggang 200 meters, dito nakapasok ang karamihan ng liwanag. Number 2, twilight zone or mesopelagic zone. Mula 200 meters hanggang 1,000 meters, dito nag-umpisang maglaho ang liwanag at ang kulay pula at dilaw ay tuluyang inabsorb ng tubig. Ang natitira na lamang ay ang malamig na kulay asul. Number 3, midnight zone or bathypelagic zone. Mula 1,000 meters pababa, walang anumang liwanag mula sa araw ang nakakapasok dito. Ito ay purong kadiliman lamang. Dito pumasok ang tinatawag na sensory deprivation or kapag sumisid ka sa malalim na tubig, nawawala ang iyong mga batayang sensory cues. Hindi mo matukoy ng maayos ang distansya at nawawala ang pakiramdam ng gravity at hindi mo marinig ang paligid sa karaniwang paraan. Ang utak ng tao ay nakadepende sa impormasyon para makaramdam ng kaligtasan. Kapag tinanggalan mo ang utak ng liwanag at tunog, mag-uumpisa itong mag-hallucinate at bumuo ng sarili nitong mga banta. Ang simpleng baybayin ng anino sa ilalim ng ang nagiging dambuhalang halimaw sa iyong isip at dito ka natatakot at ito yung tinatawag na fear dahil ang inakala mo ay may nilalang na malaki sa loob ng tubig. May isa pang psikolohikal na dahilan kung bakit matindi ang thalassophobia or ang locus of control. Sa lupa, pakiramdam natin ay may kontrol tayo. Pwede tayong tumakbo, humawak o magtago. Pero sa gitna ng malalim na dagat, nawawala ang lahat ng kontrol na ito. Ikaw ay nakalutang sa isang 3 dimensyong espasyo kung saan maaari kang atakihin mula sa itaas, sa gilid at higit sa lahat mula sa ilalim. Ayon sa mga clinical studies, ang thalassophobia ay madalas ding nauugnay sa intolerance of uncertainty or ang kawalan ng kakayahang tanggapin ang hindi pagtiyak sa kung ano ang mangyayari. Hindi lang ito takot sa pating o giant squid, ito ay ang takot sa void or ang kawalan. Ang pag-alam na sa ilalim mo ay may libu-libong metrong ilalim ng tubig na walang pakialam sa iyong buhay. Sa huli, ang thalassophobia ay hindi lang basta isang simpleng pahiwatig ng kakahiyan o kabaklaan ng loob. Ito ay isang paalala mula sa ating biyolohiya na sa kabila ng ating modernong technology, mananatili tayong mga nilalang ng lupa. Ang karagatan ay nananatiling huling hindi paganap na natutuklasang lupain sa ating mundo. Isang mahiwaga, maganda, pero nakakamatay na mundo. Ikaw, nakakaramdam ka rin ba ng panlalamig sa katawan kapag nakatingin sa malalim na dagat? Ibahagi ang iyong karanasan sa comment section sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Darkside CH para sa marami pang kwento at pagsusuri sa agham ng ating mga pinakamalalalim na takot. Muli, ito ang Darkside CH hanggang sa muling pagbubukas ng ating mga misteryo. Stay curious, stay safe.